Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Ayan, no? Ito ay signed into law ng January 5, 2024. Tapos, in-upload siya noong January 7, 2024 sa Official Gazette. Meaning, ito ay ipinablish noong January 7, 2024. Anong ibig sabihin nun? Sa batas po, kapag may bagong RA, kunyari, no, pinirmahan siya, nilagdaan ng ating Pangulo, tapos pinublish siya sa general publication o kaya sa official gazette, ang ibig sabihin nun, within 15 days, pagka-publish ng RA na yon or Republic Act na yon, ay yun na yung magiging effectivity niya. So kung ito ay January 7, kung yan ay January 7, in-upload or na-publish sa official gazette, meron siya within 90 days maglalabas ng IRR after the effectivity. So kung January 7, 2024, siya na-publish, meron siyang within 15 days, magiging batas yung effectivity niya. Paano kino-compute yun? So, hanapin natin ang Excel. Okay. So, kung January 7 siya pinablish, 2024, dapat format natin. I-format natin siya ang date. Kaya ma-format. January 7. Oh, ayan. January 7, 2024. Ayan na, ano na siya, na-format na. Ba't nagko-compute ka? Bakit may Excel, ma'am? Magko-compute na ba tayo ng tax? Hindi naman, tinuturuan ko lang kayo kung paano magkwenta ng araw. Sa January 7, eto yung natin ha. January 5, eto yung na-sign into law. Signed ito ng ano, no? Signed. Tapos eto yung published. Published. Ngayon, kailan ito magiging batas? Meron daw 15 days. Within 15 days, magiging batas siya. So, dito tayo maglagay. 15 days. Yun, i-add mo to. Plus the 15 days. So, ayun, January 2024. So, yung effectivity niya ay yan. January 2024. Yung IRR, lalabas daw within 60 to 90 days. So, kailan to? 60 to 90 days upon effectivity. So, kailan yun? March 2022. Kaya ika-90 days. Kailan ang ika-90 days? Yan. Ay, okay, lagpas ng ITR season ito.
April 15 ang ating ITR, no? So, in between March 2022 and in between March 2022 and April 21, lalabas yung IRR. Sa mga ano na yan. Sa mga panahon na yan, dyan lalabas ang IRR. So, before this date, magkakaroon ng consultation sa general public ang BIR. Imagine these days, busy ang mga tao, business owners, taxpayers, mga auditors, accountants, bookkeepers, kasi ITR season tayo, no? Ngayon, kapag kami lalabas ng general consultation, pagpapatawag yan, pagpapatawag ang BIR sa isang venue, pa-attendin niya lahat yung mga tao doon. So, alam niyo yun, dapat public consultation ang tawag doon. The fact na po may attendance, yun yung proof na nagkaroon sila ng public consultation. However, yung katulad ng mga dating public consultation, parang as if lang, no? As if nagkaroon lang ng gathering, hindi masyadong nagkaroon ng chance na magtanong yung mga tao, mga taxpayers na umattend doon. Parang sana wag mangyari this time na pagka nagkaroon public consultation na naging concert. Ang daming mga artista, mga singers na napunta doon, nagkaroon lang ng little time to ask o mag-inquire yung mga ng mga hinaing nila or magsabi ng mga kanilang hinaing o magtanong tungkol sa sa mga batas, no? Importante pa naman sa ating mga taxpayer yung malaman ano ba yung ilalagay nila sa IRR kasi minsan ang nangyayari, merong RA, batas na nga yung Republic Act. Yung Republic Act, yan, eto yung batas talaga. Yung RA na yan, di ba, tax code. Ipapasok yan sa loob ng tax code. Yung mga provisions na napalitan na naapektuhan ng isang RA, ipapalit nila yon. Katulad nito, RA nito, di ba? Ito ito, ayan. Ito ito, pinulayan ka na, no? Ito yung na-download natin, 11976. Ito yung Republic Act, dito niyan man yan, pwedeng i-download. Ito. Alright. Ito, ayan sinasabi amending, no? Amending mga sections ng tax code, repeal yung section 34K. Now, ang nangyayari, gagawa ng IRR is implementing rules and regulations na revenue regulations yon. Sa tax code, revenue regulations yung IRR nito. Yung IRR is implementing rules and regulations. Now, mahalaga na magpunta tayo bilang taxpayer dun sa public consultation na yon at as much as possible, i-assert ninyo ano ba talaga yung nasa loob ng RA. Kasi natutunaw ang laman ng isang RA pag naglabas ng IRR. May mga sitwasyon ganun kapag in the past, meron kayong mababasa na parang nag-iba ata yung meaning ng RA nung nagkaroon doon sa naging IRR, no? Kaya yon, tawag dito, babasahin niyo, magpapalabas naman ng draft ng IRR. Basahin niyo yung IRR na yon. In harmony ba siya ng RA? Kasi ito yung magiging problema kapag hindi siya naging in harmony with the RA. So, ang ngayon kasi lalabas na special code. Nagkakaroon ng violation ini-invoke yung section 275 ng BIR ng tax code sa tax code kapag na-violate mo yung IRR na yon o yung revenue regulation na yon. So, mangyayari, magiging gano'n na lang tayo ng gano'n, no? Yung laging mag-i-invoke ng section 275 na violate mo yung ganito, tapos ikaw, taxpayer, idedepensa natin, RA, dapat ang mas mananaig is yung RA, yung mga ganyan. So, may mga hassle na gano'n. So, kung lumabas yung IRR na sa public consultation, yun, mag-react kayo. Kung hindi na, feeling nyo, hindi na siya in harmony or naiiba na yung mga kahulugan doon sa RA. Yun. Kasi minsan nalulusaw, may mga pagkakataong gano'n, nagkakaroon ng ibang connotation, nagkakaroon ng ibang meaning. Pero siyempre, magre-react ka, basahin mo yung RA. Ito mismo. Ano ba laman yan? Anong laman nito? Nandito yun. I-download mo to. Ito. Magbasa ka. Yan. So ako, inumpisa ko siyang basahin. I hope na lang na magkaroon ako na time to attend that public consultation. Kasi ang panahon na yan ay busy season. ITR season tayo ngayon. Alright. Yun. Kapag naman ikaw, alam niyo pagka idedepensahan mo yung sarili mo na hindi ka nag-violate kasi sinunod mo yung RA, ko man din, no? Parang you have to defend it alone. Pero kung yung mga taxpayer affected, they can, tawag dito,
they can group together to defend yung ano, yung buong island na yun. Yun, sana 'no, yung lalabas na IRR maging in harmony or may harmonization sa RA. Hindi siya parang ganito, hindi niya iligaw yung ano, hindi iligaw yung spirit ng RA. Alright. Tapos yung RA, so yung RRR, 'di ba, RA magkakaroon ng IRR. Kapagka hindi na ito yung IRR, yan yung RR, yung Revenue Rules and Revenue Regulations. Pagka hindi pa gaanong naintindihan yung RR, magkakaroon ng RMO tsaka RMC. Yan, yung mga gano'n. Tapos kapagka in conflict ang RMC, RMO, sa RR mananaig ang RR. Kapagka in conflict ang RR, mananaig ang RA. Kaya lang yon, patutunayan mong in conflict ang RR, RMO, RMC sa korte pa. No, kapagka yung tipong nakasuhan ka na, yung gano'n. Sa lalabas, may possibility, may possibility, yun, ma-hassle dito, okay? Kaya mahalaga yung public consultation. Sana magkaroon na tayo meron tayong mabasang draft ng RR para makapag-comment tayo. Okay. Zelensky. Okay, eto ang sinasabi dito, oh. Eto yung binabanggit ko kanina. Yung implementing rules and regulation within 90 calendar days from the effectivity of this act. So, ito yon, ha? Within 90 calendar days. Okay. Ang laman daw nun, after due consultation, so ayan no, magkakaroon ng public consultation. Yung BIR at saka yung private sector. Yung private sector, tayo yon, no? Tayo mga taxpayer. Kaya kayo, ina-advise ko sa inyo, no, na maki-participate kayo dito sa public consultation na to, no? Kasi this is your way of paying taxes. This is our way of filing and paying taxes. Now, kung hindi ka makikialam doon sa sinasabi nilang IRR, tapos susunod ka na lang, tapos at a later time, bakit ganun, ganyan? Akala ka ba isa paying taxes, ganun? Kasi yun na nga yung binabanggit ko, no? May possibility natunaw yung RA, natunaw ng IRR, nagkaroon ng ibang interpretation. So bago pirmahan or isabatas ang IRR, basahin nyo po. Tapos during that consultation, erase ninyo, no? Ibig sabihin raise, not yung bura, no? Yung ninyo, sabihin ninyo dun sa consultation na yon, ang understanding namin dito sa RA na to, ganito, ganon, ganyan. Bakit yung IRR natin, iba na ata yung naging kahulugan nun. So, yun, dapat yung mga yan na-address. Matatalino naman sila. Kaya, yun. Ayun, bantayan po ninyo yung inyong rights bilang taxpayer. Kaya sa public consultation, raise your issues or raise your concerns, mga ganon. Alright, the acts, So, implementing rules and regulations within 90 days, 90 calendar days from the effectivity of this act, the Secretary of Finance, after due consultation with the Bureau of Internal Revenue and the private sector, shall promulgate the necessary rules and regulations for its effective implementation. So, yung rules and regulations, ito ang rules and regulation. Revenue, yung IRR, implementing rules and regulation, yung revenue regulation. Ito yung rules and regulation. Ito yun. Alright. Ano pa? Transitory clause. Taxpayers are hereby given 6 months from the effectivity implementing revenue regulation to comply with the amendments to Title 4 and the value-added tax and Title 5 and the other percentage taxes of the NIRC. 6 months. Transitory clause. 6 months yung sinasabi. So, ibig sabihin, from the effectivity ng IRR, dapat yung mga taxpayer mag-comply na sa amendments. Itong Title 4 is the VAT, and the Title 5 is other percentage taxes. So, lumalabas, 6 months after the effectivity, yung yung sales invoice natin, yung official receipts natin, dapat sales invoice na yon. Ang dami natin na pa-imprenta, di ba? So, kung dito, ang 6 months, ilang days ang 6 months? 6 times 30 days. Tama. So, 180 days. So, dito, mga around October 18, magkakaroon ng panibagong dapat yung sales yung official receipts mo, hindi mo na gagamitin. Dapat sales invoice na kasi nga, yung invoicing requirement niya.
Sales invoice na. Okay, tingnan natin. So, hindi ba maubos ba natin yung 10 booklets hanggang ano, yung mga nasa servicing? Maubos ba yung 10 booklets hanggang October 18? Lalo na yung mga ano, nagpa-imprint na ng bago? Yung ano, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Separability clause, ano ibig sabihin nito? If any provision of this act is declared unconstitutional, the remaining parts or provisions not affected thereby shall remain in full force and effect. So, ayan ha, ito yung babantayan mo. Yan. Kung merong portion dyan unconstitutional, tingnan mo, meron ba? Yan. Pero ibang parts na daw ay, ano naman, kung hindi, kung hindi, kung hindi unconstitutional, yung part na yon in full force pa rin siya. Alright, repealing clause, all laws, decrees, executive orders, implementing rules and regulations, issuances, or any part thereof inconsistent with the provisions of this act are deemed repealed, amended, or modified accordingly. Pang ano lang to ha, pang January 2022, January 22, 2024 onwards na batas. So, yung pang 2023 nyo, hindi covered dito. So, ito, act shall take effect 15 days after its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. Alright, so, yan siya. Yan nga yun. So, ang ika-15 days natin, yun siya, no? Pinpublish ng ganun. Sasave ko lang. Alright, sana may natutunan ka po dito sa aking diniscuss na RA 11976. Abangan mo po yung mga videos ko. Again, ako ay nag-o-offer ng mga services and trainings ng coaching and mentorship. And if you want more details about the coaching, mentorship, services, trainings, just contact us sa PTFCP. Ang opisina po namin ay sa Camias Road, Quezon City. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTFCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.